Sa gitna ng dagat, gumagamit ang isang barko ng isang crane upang kunin ang isang 500 taong gulang na bakal na birhen. Habang pinapanood ni Discord, nagpatuloy ang kanyang mga tauhan na buksan ito at natagpuan si Queen, na nakaligtas sa lahat ng mga taon na ito dahil siya ay immortal. Samantala, sa Croatia, isang pangkat ng mga immortal na mersenaryo ang nasa isang misyon upang pigilan ang isang mangangalakal ng armas. Nawala ng immortalidad si Andy 6 na buwan na ang nakaraan, ngunit nagtatrabaho pa rin siya kasama ang kanyang mga kaibigan na walang hanggan. Binabantayan ng grupo ang bahay ng mga ngalakal at naghihintay ng pagkakataon. Nang lumapit ang isang gwardya sa isang puno upang umihi, pinalibutan nina Andy at James ang gwardya at binugbog ito. Si Nikki at Joe ay sumusugod sa hardin at nakipaglaban sa dalawang iba pang mga gwardya. Nang kunin ng kalaban ang isang kutsilyo, nawalan si Joe ng hinlalaki, kaya naman pinaghigantihan niya ito sa pamamagitan ng pagtusok sa lalaki. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang hinlalaki sa kamay at muling nakabit ito nang gumaling ang sugat. Pagkatapos nito, nagbukas ng apoy ang mag-asawa sa hangin at kinuha ang dalawang kotse upang tulungan ang mga gwardya sa bahay na habulin sila. Sumakay ang mga lalaki sa kanilang mga motorsiklo at hinabol sila, na nagbigay ng pagkakataon kina Andy at James na makapasok sa loob. Lumabas ang mga karagdagang gwardya at nagbukas ng apoy, kaya nagmadali ang dalawa na magtago. Nakakita si Andy ng isang espada sa pader at kinuha ito upang labanan ang mga lalaki, na pinagpapatay niya sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumabas siya at muling pumasok sa susunod na silid sa pamamagitan ng ibang pintuan upang sorpresahin ang mga karagdagang gwardya mula sa likuran, na mabilis din niyang pinatay. Sa ilog, lumabas si dating Marine Nile sa isang bangka at nagbukas ng apoy upang patayin ang mga lalaki sa likuran ng bahay. Nabangga ang bangka sa hagdanan at kailangang tumalon si Nile upang magpatuloy sa paglalakad, na laging may bukas na apoy upang patayin ang mga lalaking patuloy na humahabol sa kanya. Umakyat siya sa pader upang makarating sa balkonahe at nang tamaan siya ng bala sa leeg, mabilis na nagsara ang sugat dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa loob, nakikipaglaban din sina Andy at James dahil hindi tumitigil ang mga kalaban. Gumagamit sila ng iba't ibang mga putok, hampas, at suntok upang mapaslang ang mga ito. Sa sandaling iyon, tumalon si Nile sa balkonahe at hinawakan ang isang watawat upang i-swing ang kanyang katawan sa mga pader, na sumabog sa isang bintana upang sumanib sa kanyang mga kaibigan at patayin ang huling gwardya. Sa kalsada sa paligid ng bundok, nagpapatuloy din ang pagtugis. Nagbukas ng apoy ang mga gwardya, kaya naman sina Joe at Nikki ay tumugon din sa parehong paraan, na pinatay ang ilang lalaki sa proseso. Nang magkatabi ang kanilang mga kotse, nagsimulang gumapang si Nikki sa bintana upang sumanib kay Joe. Nabangga siya ng isang kotse ng kalaban at nabali ang kanyang binti, ngunit ang epekto ay nagpadala nito sa labas ng kalsada at nabangga ito. Nang gumaling ang binti ni Nikki, sinipa niya ang mga papasok na motorsiklo bago sa wakas ay sumakay sa kotse. Nagsisimula silang magbalik, ngunit biglang lumabas ang isang bagong sasakyan ng kalaban mula sa kung saan. Nabangga nila ito at nahulog ang mga bayani sa dagat, kaya ngayon ay kailangang lumangoy sila patungong baybayin. Sa loob ng bahay, pumunta ang tatlo sa itaas at patuloy na pinapatay ang mga gwardya hanggang sa matagpuan nila ang mga ngalakal ng armas. Sa pamamagitan lamang ng ilang putok, napahulog nila ito sa balkonahe hanggang sa mamatay ito. Bago umalis, kinuha ni Nile ang isang sibat mula sa koleksyon ng lalaki. Sa gabi, nakatanggap si James ng tawag mula sa isang kaibigan sa CIA na nagbigay alam sa kanya na hindi nila pinatay ang totoong pinuno ng armas, kundi isa lamang sa mga kampuan nito. Ipinadala kay James ang isang larawan mula sa security camera na nagpapakita na ang totoong target ay si Discord, na nakikilala ni Nile mula sa kanyang mga pangarap. Nakita niya ito sa isang silid aklata na pinapatay ang isang lalaki bago magnakaw ng ilan sa kanyang mga libro. Sa sumunod na araw sa Paris, si Booker ay umiinom ng maraming alak mula nang palayasin siya ni Andy sa grupo dahil sa pagtataksil sa kanila. Nang bumalik siya sa kanyang apartment, napansin niya na bukas ang pinto at agad na kinuha ang kanyang baril. Si Queen ang naghihintay sa kanya at agad na dinukot siya sa tulong ng isang henchman. Dinala si Booker sa isang bahay sa baybayin, kung saan ipinaliwanag ni Queen na madali lang siyang mahanap dahil siya ay isang walang ingat na lasenggo. Patuloy na tinatanong niya si Andy at nanunumpa si Booker na hindi niya alam kung nasaan ito. Galit si Queen dahil naisip niya na si Andy ay nakulong tulad niya, ngunit siya pala ay malaya at tinatamasa ang kanyang buhay sa halip na hanapin siya. Samantala, nagpahinga muna ang grupo.
Sa France, sinabi ni Joe kay Nikki na kailangan niya ng ilang oras na mag-isa at nagkunwari si Nikki na okay lang sa kanya, ngunit alam niya na nagsisinungaling si Joe. Pinasundan niya si Joe kasama si Nile, at nakita nila na naghahatid si Joe ng mga grocery kay Booker upang tulungan siya. Nag-away sina Nikki at Joe tungkol sa pagtataksil ni Booker, ngunit naantala sila ni Nile na nakakita ng apartment ni Booker. Hindi niya nakita si Booker, ngunit nakakita siya ng dugo sa mga pader at sahig. Sa Korea, nakipag-usap sina Andy at James kay Twoa, isang immortal na tumanggi sumali sa grupo noon. Ipinapaliwanag ni Andy na siya ang lalaki sa panaginip ni Nile at gusto niyang pag-usapan ito, kaya dinala sila ni Twoa sa kanyang underground library, kung saan itinatago niya ang kasaysayan ng lahat ng mga immortal. May mga libro na nawawala, na nagpapatunay na ang panaginip ni Nile ay tunay. Ipinaliwanag ni Twoa na ninakaw ni Discord, ang unang ng mga immortal, ang mga libro. Si Discord at Twoa ay dating magkaibigan at nakita nila kung paano nakulong sina Andy at Queen 500 taon na ang nakaraan ng mga relihiyosong fanatiko. Hindi pumayag si Discord na tulungan sila kahit na nagmamakaawa si Twoa, at lumakad siya palayo. Nakaya ni Twoa na iligtas si Andy, ngunit huli na para kay Queen dahil itinapon na siya sa dagat. Habang nagtatago, ginugol ni Discord ang kanyang oras sa pag-iipon ng kayamanan at kapangyarihan upang protektahan ang sarili mula sa kalupitan ng sangkatauhan, na nagpapaliwanag sa kanyang mga deal sa mga mangangalakal ng armas. Hindi alam ni Twoa kung bakit bumalik si Discord ngayon, ngunit ninakaw niya ang mga libro na naglalaman ng kasaysayan ng grupo. Ipinaalam ni Andy na nawalan siya ng immortalidad at nag-aalala siya na maaaring alam ni Discord. Makalipas ang ilang oras, bumalik sila sa kanilang ligtas na bahay, kung saan nakilala ni Twoa ang natitira sa grupo. Matapos nilang magpalitan ng impormasyon, nakatanggap si Joe ng tawag mula kay Booker, na humihingi ng pagkikita. Sina Nikki at Joe ang kumuha sa kanya at dinala siya sa bahay, kung saan walang masaya na nakakita sa kanya. Sinabi ni Booker kay Andy na si Queen ay nasa labas at binigyan siya ng isang liham mula sa kanya. Hinihiling ng mensahe si Andy na makipagkita kay Queen sa kanilang dating espesyal na lugar at nagmadali si Andy na umalis. Sinundan siya ni Nile at nakumbinsi niya na isama siya bilang backup. Sa loob ng bahay, sinubukan ni Booker na maging magiliw, ngunit itinuro ni Nikki na hindi sila sigurado kung hindi na naman siya nagtaksil sa kanila. Sa paglalakbay, naalala ni Andy ang araw na nawala si Queen. Nasunog ang lugar at nagalit siya kaya sinubukan niyang patayin ang isang lalaki. Ngunit ang alaala ng kanyang pinakamamahal na tao ang pumihil sa kanya. Nagtigil sila sa isang gasolinahan at sa loob ng banyo, ipinagtapat ni Andy na natatakot siya na hindi magugustuhan ni Queen ang kanyang pagbabago. Nag-alala si Nile dahil hindi pa niya nakikita si Andy na kinakabahan o natatakot dati. Sa sumunod na araw sa Italia, nakipagkita si Andy kay Queen habang si Nile ay nanunood mula sa malayo. Humingi ng paumanhin si Andy sa pagkabigo niya at ipinaliwanag na hinanap niya si Queen, ngunit ang karagatan ay masyadong malawak at malalim. Nang hilingin ni Andy na sumali sa grupo, tumanggi si Queen dahil ayaw niyang lumaban para sa sangkatauhan matapos ang ginawa nila sa kanya. Nang mapagtonto ni Queen na hindi iiwan ni Andy ang kanyang mga kaibigan para sa kanya, lumakad siya palayo at sinundan siya ni Andy habang sinasabi niya kay Nile na manatili sa likod. Sa sandaling iyon, nakita ni Nile si Discord na umaalis sa isang gusali. Sinubukan ni Andy na pigilan si Queen, na nagtanggol sa sarili at nagsimula ng labanan sa isang eskinita kahit na sinabi ni Andy na ayaw niyang lumaban. Magaling ang dalawang babae sa pakikipaglaban at ginamit nila ang kanilang kapaligiran bilang suporta. Nagpalitan sila ng mga suntok at sipa sa loob ng ilang sandali hanggang sa naantala sila ni Nile na nag-anunsyo na si Discord ay nasa likuran nila. Ngunit ngumiti lang si Discord at lumakad palayo, kaya sinundan siya ni Nile. Binanggit ni Queen ang pangalan ni Nile at napagtanto ni Andy na iniligtas siya ni Discord, na nangangahulugan na sila ay nagtutulungan. Nagsimula ulit silang lumaban at pinunit ni Queen ang kwintas ni Andy, na regalo niya sa kanya noong unang panahon. Nang tumakbo si Queen, sinundan siya ni Andy, ngunit nawala siya sa karamihan ng tao sa lungsod. Samantala, pumasok si Nile sa isang simbahan upang hanapin si Discord, na nagsabi na naroon siya noong ipinako nila si Jesus. Ininsulto ni Discord si Andy at ang grupo sa pagtulong sa sangkatauhan matapos ang ginawa nila sa kanilang uri. Sinasabi rin niya na may koneksyon sila ni Nile, na pinatunayan niya sa pamamagitan ng magkatulad na marka ng kapanganakan sa kanilang mga braso. Ayon kay Discord, si Nile ang magiging huling immortal, ngunit lumakad siya palayo nang hindi na nagsabi pa.
Pagkatapos nito, bumalik ang grupo sa kanilang ligtas na bahay at tinatalakay ang nangyari, ngunit hindi nila alam kung paano magpatuloy. Iniisip ni Andy ang araw na ibinigay sa kanya ni Quinn ang kwintas at nagdadalamati siya sa kanyang pribadong oras. Tinanong ni Tuawa si Booker kung nasaktan ba ni Nile si Andy, at ipinaliwanag ni Booker na noong sila ay nagkita, sila ay nakipaglaban at sinaksak ni Nile si Andy. Ayon sa isang matandang alamat, napagpasyahan ni Tuawa na si Nile ay may kapangyarihan na alisin ang immortalidad at maaaring gamitin siya ni Discord upang mapuksa ang lahat sa kanila. Ipinaliwanag din niya na kapag nasugatan ng isang immortal si Nile, may pagpipilian ng immortal na ibigay ang kanyang immortalidad sa ibang tao bago siya mawalan nito. Sa umaga, sinabi ni Booker kay Andy na dapat siyang umalis, ngunit pinayagan siya ni Andy na manatili dahil sa sitwasyon ng emergency. Ipinaalam din niya na gusto niyang magkaroon ng expiration date upang bigyan ng kahulugan ang kanyang buhay. Sa isang paliparan, patuloy na minamanipula ni Discord si Quinn upang maghiganti sa grupo ni Andy. Sinasabi ni Quinn na gusto rin niya ng paghihiganti sa sangkatauhan, na sinang-ayunan ni Discord. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang isang truck sa labas ng isang pasilidad nuklear sa Indonesia. Agad na nagbukas ng apoy ang mga gwardya, ngunit patuloy na sumusulong ang truck at bumangga sa gate, na naging sanhi ng isang maliit na pagsabog. Iniisip ng mga lalaki na patay na ang driver, ngunit si Quinn pala ito, na agad na gumaling. Kumuha siya ng isang hostage upang iligaw ang mga gwardya at pinagbabaril ng mga tauhan ni Discord ang mga ito mula sa likuran. Pagkatapos ay bumangga ang grupo ng mga sasakyan sa pangunahing gusali, na nagdulot ng takot sa mga empleyado. Pinagbabaril ng mga tauhan ang mga karagdagang gwardya habang si Quinn ay patungo sa mga silid sa loob. Balik kay Booker, nakita niya si Nile na nagsasanay sa labas at humiling ng isang sparring match. Napansin ni Tuawa na magkatulad ang kanilang mga kasanayan at humiling din na sumali sa kanila. Nagsimula ang isang labanan sa pagitan ng tatlo, na nagpatunay na mayroon silang kahangahangang mga kasanayan sa pakikipaglaban kahit na laban sa maraming kalaban. Sa huli, naputol ni Nile ang braso ni Booker at humingi siya ng paumanhin, ngunit walang nag-iisip na ito ay isang malaking bagay. Sa pribadong usapan, ipinakita ni Booker kay Tuawa na hindi gumagaling ang kanyang sugat, kaya tama ang teorya at hindi na siya immortal. Humingi si Booker kay Tuawa na itago ang sikreto kay Andy. Pagkatapos nito, tinawag ni James ang isang pagpupulong dahil nakatanggap siya ng footage ng seguridad mula sa planta ng nuclear. Ang grupo ni Quinn ay nakontrol na ang gusali at nag-install ng isang bomba sa core ng nuclear. Alam nila na ito ay isang bitag, ngunit wala silang pagpipilian kundi pumunta pa rin, dahil ang pagsabog ng nuclear ay magiging mas malala. Sa pribadong usapan, ipinagtapat ni Joe kay Nikki na natatakot siya, kaya pinapagaan nila ang loob ng bawat isa na ang kanilang pagmamahal ay hindi kailanman titigil sa pagiging walang hanggan. Makalipas ang ilang oras, dumating ang grupo sa planta ng nuclear sa kanilang mga motorsiklo. Si James ay nananatili sa labas at gumagamit ng isang scan ng gusali upang gabayan ang iba sa pamamagitan ng kanilang mga earpiece. Habang hinahanap ng grupo ang planta, nakakita sila ng mga maliliit na bomba na naka-install sa lahat ng lugar. Sa kalaunan, napapaligiran sila ng mga tauhan at dahil malapit sila sa mga explosives, walang gustong gumamit ng mga bala. Nagsimula ang isang labanan sa pamamagitan ng mga kamay, gamit ang lahat ng uri ng martial arts, mga kutsilyo, mga espada, at kahit mga palakol. Hindi magaling ang mga gun sa pakikipaglaban, ngunit sapat na mabilis ang kanilang paggalaw upang magkahati ang grupo. Habang ang ilang mga tauhan ay itinapon mula sa mga catwalk, isang surpresang putok ang nagdulot ng isang maliit na pagsabog na malubhang nakapinsala kay Nikki at naging sanhi ng pagkahulog niya, ngunit mabilis siyang nakagaling. Nakita ni Tuawa, Nikki, at Joe ang isang pintuan at nagpasya silang magpatuloy. May isa pang maliit na pagsabog na naghihintay sa kanila sa koridor, ngunit ito ay nagpapabagal lamang sa kanila ng isang segundo. Nakarating sila sa control room at napapaligiran sila ng mas maraming tauhan ni Discord, kaya patuloy ang labanan na may mas maraming pagpatay at karahasan. Mabilis nilang pinatumba ang mga kalaban, ngunit biglang sumara ang mga pinto sa likuran nila upang bihagan sila. Bigla, nagsimulang punuin ng likidong nitrohino ang silid at agad na nagyelo ang tatlong lalaki. Dumating ang mga karagdagang tauhan upang kunin ang mga bangkay sa mga bag. Sa core room, dalawang lalaki ang pumapaligid kay Andy at pinatumba siya sa pamamagitan ng taser, kaya sinubukan ni Nile na abutin siya sa pamamagitan ng isang mapanganib na pagtalon. Ngunit nabasag ang mga tubo na hawak niya at nahulog siya habang bumagsak ang mga debris sa ibabaw niya.
Mabilis na pinatumba ni Andy ang mga tauhan na kumidnap sa kanya, ngunit nang tumingin siya sa ibaba, hindi niya makita si Nile. Sa labas, nakakita si James ng mga lalaki sa malapit at lumabas kasama ang kanyang baril. Nagbukas siya ng apoy, ngunit napakarami nila at mabilis silang nakidnap sa kanya. Nag-aalala si Andy dahil walang sumasagot sa kanyang mga tawag. May ilang lalaki na nakahuli sa kanya at pinipigilan siya sa sahig, ngunit sa sandaling iyon ay pinatumba sila ni Booker gamit ang kanyang palakol. Bigla, may isa pang maliit na pagsabog na nangyari sa pinto at hinadlangan ang kanilang daan, kaya kailangang maghanap ng ibang daan ang dalawa. Napagtanto ni Andy na si Discord ang kumokontrol sa mga pinto at sinira ang mga security camera. Samantala, napansin ni Booker na gumagaling ang mga sugat niya at ipinaalam sa kanya na ibinigay niya sa kanya ang kanyang immortalidad. Sa susunod na koridor, pinatumba nila ang mas maraming mga gun at nakakuha si Andy ng sugat sa kanyang braso. Nakita niya na gumagaling ito at sa wakas ay naniwala sa kwento ni Booker. May mga darating pang mga lalaki sa kanilang likuran, kaya tumakbo si Booker sa isang pintuan at pinapante ito sa likuran niya upang makapagpatuloy si Andy sa misyon habang siya ang nagliligaw sa kalaban. Desperado si Andy na buksan ang pinto sa iba't ibang paraan ngunit walang saysay. Si Booker ay binaril ng maraming beses, ngunit patuloy siyang nakikipaglaban hanggang sa huli, pinapatay ang lahat ng mga lalaki bago siya namatay din sa wakas. Samantala, gumapang si Nile mula sa mga debris at nagtungo sa court, kung saan nakita niya si Queen. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na si Discord ang nagmamanipula sa kanya, ngunit si Queen ay sumugod lamang sa kanya. Magaling ang dalawang babae sa pakikipaglaban at nakipagpalitan sila ng mga suntok at sipa bago sa wakas ay pinutol ni Nile ang tiyan ni Queen, na inalis ang kanyang immortalidad. Habang nakatingin si Queen sa kanyang bukas na sugat na may pagkabigla, lumabas si Discord sa likuran ni Nile at sinaksak siya ng espada upang patumbahin siya. Pagkatapos ay kinuha ng kanyang mga tauhan ang kanyang bangkay. Ngayong natalo na ang natitira sa grupo, bumukas ang pinto at nagpatuloy si Andy sa paghahanap. Sa kalaunan, nakita niya ang pangunahing bomba at si Queen na nakaupo sa tabi nito kasama ang trigger. Nagpalitan sila ng ilang salita tungkol sa pilosopiya na dating ibinabahagi nila noong bata pa sila at kung sino talaga sila ngayon, na nakumbinsi kay Queen na huwag patayin ang bomba. Matapos mapansin na hindi gumagaling si Queen, narinig ni Andy ang isang kakaibang ingay at tumakbo palabas. Lumalabas na si Discord ang kumukuha ng lahat ng mga bangkay sa dalawang helicopter. Tumakbo si Andy upang gumawa ng isang malaking pagtalon at sinira ang bintana ng helicopter gamit ang palakol upang makahawak. Lumilipad ang helicopter sa mga bilog upang subukang iliga siya, ngunit patuloy na umaakyat si Andy hanggang sa makarating siya sa mga piloto. Sa labanan, patuloy na tumatama ang mga rotor blade ng helicopter sa pader. Sa kasamaang palad, may isang piloto na may baril at nagpaputok hanggang sa mahulog si Andy pabalik sa pasilidad. Dahil tumatagal ng ilang minuto upang gumaling siya, nakatakas ang isa sa mga helicopter. Ang isa pa ay lumipad pabalik upang makipag-usap si Discord kay Andy, na humihiling sa kanya na sumali sa kanya. Tumalon muli si Andy, ngunit sa halip na manatili sa helicopter, itinulak niya si Discord at nahulog sila sa lupa. Sinabi ni Discord sa helicopter na manatili sa likuran at nagpatuloy sa pakikipaglaban kay Andy. Magaling ang dalawang babae sa paggamit ng espada at patuloy na nagpapalitan ng mga suntok at sipa sa bawat isa. Hindi hanggang sa sila ay magkahawak na napansin ni Andy na hindi gumagaling ang mga sugat ni Discord. Lumalabas na nawala na ang kanyang immortalidad at ang plano niya ay palaging kumidnap sa grupo upang gawing si Nile ang magbibigay sa kanya ng kanilang immortalidad. Patuloy na nakikipaglaban ang mga babae at sa pagkakataong ito ay napagtagumpayan ni Discord si Andy, na sinaksak niya sa pamamagitan ng torso upang mapasabsab siya. Habang umaalis si Discord sa helicopter, nanumpa si Andy na ililigtas niya ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang oras, hinahanap ni Andy ang library ni Tuawa, ngunit walang nakita siyang anumang makakatulong. Siya rin ang nag-aalaga kay Queen at tila sila ay nagpatawad sa bawat isa. Sila ay naghahanda at sumang-ayon na magtulungan upang talunin si Discord. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification upang makapanood ng mas maraming video tulad nito. Salamat po sa panonood mga ka-recaps.